Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay daily tarot reading guys. So, alamin natin ang Lunes message para sa inyong lahat. Water sign, Pisces, Scorpio and Cancer. I hope na makuha mo yung energy. And paalala lang, ito ay general reading. So, pag sinabing general reading, hindi sa lahat makaka-resonate. Ang dami-dami, bilyon na tao dito sa mundo. Ang water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. So, kung hindi ka makaresonate, ibig sabihin, yung message na yon ay hindi para sa'yo, para yun sa ibang tao. Okay? So, wag nating, ang tawag dito, wag nating puwersahin yung baraha. If hindi ka resonated, kukontrahin mo. Kawawa naman yung resonated dito na ibang zodiac sign na water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay? So, kung hindi resonated, ignore. Ganun lang kadali yun. Okay, first card natin is false person. Second card is toil and labor. Third card is change. Okay. So, kung makikita mo dito, ang 3 cards na to ay sobrang napaka-importante. Bakit? Kasi, tingnan mo, ang baraha mo is nagsasabi na napapaligiran ka ng mga fake na tao. Okay? Kahit saan man, but especially sa trabaho. Okay? So, may water sign dito na sobra siyang sipag. Napakasipag niya. Araw-gabi siyang nagtatrabaho. Medyo delikado din siguro yung trabahong ginagawa niya. And, yung labor na ginagawa niya, yung, kumbaga, pagod, sacrifices, ay may ibang tao na pinagbabalakan na nakawin ito. So, may nakikita tayo dito na if ever water sign ka, may ininvest ka na like bahay, lupa, sasakyan, inheritance, or from your ancestor. Tapos may isang tao dito, or siguro group of individuals sila, na gusto nilang nakawin kung ano yung meron ka. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito, ang maganda din sa baraha mo is, pwede kang umalis. Pwede kang pwede mong i-abandon na yung situation. If for example, hindi ka na masaya, if for example, like sa trabaho, relationship, kapitbahay, lugar, or kung ano man to na sobrang toxic na, may choice ka, may option ka para baguhin ang lahat. Diba? Yung parang sinasabi ng baraha, hindi ka naman stagnant, hindi ka restricted. Kasi ikaw yung may ikaw yung may upper hand, ikaw yung may choice, may decision na kung mag-i-stay ka dyan or aalis. So, kung may mga taong inaabuso ka, may mga taong pilit kang binabagsak, may paraan ka para hindi hayaan na mangyari yun sa'yo. Okay? So, yun guys, ang first 3 cards natin ngayon. Nakikita ko rin sa'yo dito na may posibleng nagta-travel na water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Or posibleng may lilipat sila ng tirahan, lilipat ng trabaho, naghahanda, nag-e-empake, dahil posibleng may pagbabago na gagawin sila, pagbabakasyon, or posibleng for good, lilipat ng bahay, or lilipat ng kung ano man na, changes, transformation, transition ito na gusto mong makuha or gusto mong magawa sa buhay mo. Okay, first card natin is 2 of Swords. Second is, wow, Emperor, and then the Moon. May nakikita tayo dito guys na pwedeng meron kang pinag-iisipan ngayon. Maliban dito sa kung ano man tong action na gagawin mo, meron kang mga choices, decision making na kailangan mong gawin. Okay? So, ang sabi sa'yo dito ng Emperor card, wag kang maging emotional. Okay?
So, kung ano man itong decision making na gagawin mo, huwag kang matakot. Be realistic sa kung ano man yung decision making ang gagawin mo. Pero wag na wag mong paiiralin yung emosyon, lalo sa araw na ito. Kasi pag naging emotional ka, ikaw yung kawawa. Okay? So, nandito yung the moon. Sinasabi ng the moon card sa'yo na sumunod ka sa sinasabi ng iyong intuition, ng iyong wisdom, ng iyong instinct, kung ano man ito na possible na gagawin mo. Sa araw na ito, maganda din yung barahang ito kasi parang sinasabi na wala ka namang masyadong concern sa pamilya mo, relationship mo, kung may anak ka na, sa parents, or sa kung kanino man regarding sa stability and security ng family. Maayos, stable, nagkakaunawaan. And yun na nga, ang nakikita natin dito, Water Sign, Pisces, Scorpion, Cancer, is isang buong pamilya. Kasi 6 and 10 siya, so 6 and 4, it's 10. So, isang buong pamilya sila na posibleng magta-travel together. Lilipat sila ng bahay or lilipat sila ng lugar. Or posibleng aalis sila sa mas mahirap na situation. Papunta sila doon sa mas stable na situation. So, kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha na hindi lang ikaw yung magta-travel dito or hindi lang ikaw yung aalis, kundi buong pamilya. Okay? So, pwedeng plano pa lang to kasi may naghahanda dito or posibleng nasa travel kayo ngayon or ginagawa nyo itong mga actions na to. Okay? Oh, wow. So, nakikita ko sir dito na may posibleng positive news na matatanggap ka sa araw na ito or posibleng yung ginagawa mo sa ngayon is a positive sign na siya or papunta ka na doon sa positivity, sa celebration, sa occasion. Okay? So, meron din sa inyo dito na nangangailangan ng priorities sa kanilang sarili. Masyado kasi kayong, ang dami-dami yung iniisip. So, sinasabi ng baraha sa inyo dito na i-prioritize mo kung ano yung kailangan i-prioritize sa sarili mo. Sa physical body, if ever health, or if ever kung ano man na plano ito, yun yung dapat na i-prioritize mo. Okay, 10 of Swords. Oh, diba? Tingnan mo. Nandito yung King and Queen ng Swords. So, ibig sabihin niya, sa araw na ito, kailangan mong makaalis na sa mga toxic na situation. Kailangan mong matapos na or kailangan mong tapusin na yung sitwasyon sa buhay mo na hindi na productive. So, lalo na sa emosyonal. Sabi ng baraha, wag mong sasayangin yung oras, yung energy mo, yung pera, yung atensyon, ano ba yung palagi mong sinasayang. Dapat daw is mag-focus ka. I-give up yung mga relationship, mga decision making na alam mo na imposibleng maging maganda, parang ganon. Alam mo yung minsan nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng panahon, ng energy, ng emotion. So, kailangan mo na daw na i-give up ito. Okay? And i-focus mo na siya sa emotional fulfillment, satisfaction, and happiness. Kasi yun yung importante sa'yo sa ngayon eh. Kailangan mong unahin ang kaligayahan mo. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!